20%, tama? Ilan yung 20%? 4,000. 4,000. So, record mo dito, 4,000. Magkano yung sobra? 96. 96. So, yung entry mo. Okay tayo. Paulit-ulit lang yan. Yan naman tayo. Sir, paulit-ulit ba yung year 1? Yes. Kaya siya ay upstream o kaya naman downstream, parehas lang yung entry. Makakasunod ba? Sige. Mag-compute ako, ha? Okay lang kayo dito, ha? Ulitin ko lang. Paano mo ito ginagawa ulit? Ano yung record mo dito? Magkano yung sale? Dito na record mo, magkano yung markup na hindi pa na-realize, hindi pa nabibenta. Yan yung nalagay mo. Tapos ano yung balancing figure? Cost of goods sold. Okay, now, ilipat ko lang kasi masyadong may yung doon. Pag-computin ko din kita. Computin daw natin yung consolidated net income. Computin natin guys, tingin dito sa board. Paano ako magko-compute ng consolidated net income? Yung alam muna natin. Yung gagawin ko. Net income ni magkano sa problem? Yung kanina lang, yan, sa board. 300,000. So, mo lang, 300,000. Okay. Now, may dividends ba? Magkano? 37? 500 minus. Okay. Now, mapapansin mo dito kanina, nung ginagawa natin ito, nagbigay ako ng space, tama? Maglalagay kasi tayo ng value dyan. Ngayon, yung value ito. Sa number 4, nasan dyan ang upstream, nasan ang downstream? Ano to? Upstream. Ito. Sa downstream, sino ang nag-bet? Sino ang seller? Si parent. Yan mo to, ha? Net income yun to. Parent. Pag downstream, lagay ko dito. Meron bang unrealized profit? Ibig sabihin, meron bang markup na hindi pa nabibenta? Sa downstream to, lagay ko dito. Downstream. DS. Meron bang markup na hindi pa nabibenta? 4,000. Lalagay mo dito, ma-minus mo yun. Okay, i-minus mo. Sir, bakit mo i-minus? Yan mo to. Bakit i-minus mo sa net income ni parent? Yan mo to, ha? Ano mas mataas? Diba? Sales. Binawas mo yung sales. Pag binawas mo yung sales dito sa net income, ang mangyayari, mababawasan ng 100,000. Pag ni-record mo naman ito, madadagdagan ng 96. Ano yung effect? Minus 100, tapos plus 96, ano yung effect? 4,000, tama? Minus 4,000, tama ba yun? Tingin ko. Yes, kayo na yes, tas mamaya. Na naman. 100,000 plus 96. Ang effect niyan, negative 4. Yun. Yung ginagawa natin dito, minaminus natin 4,000. Okay, kukumpitin mo yan. Magkano total? Magkano total? Ay, compute. 2,5,8,500. Yan, yan na. Tapos na ba? Yes, tapos na. Ganyan siya kasimple. Next. Sa yung sumunod, paano makumpit yung consolidated income? Ano kailangan ko? Net income ni subsidiary. O magkano net income ni subsidiary? 150. Meron bang amortization? Magkano na-compute natin dyan? Depreciation expense at saka? Lagay ko na lang, ha? Depreciation expense. Plus or minus yan? Plus 10,000. Tapos, cost of goods sold? 50. O, ngayon. Nadagdagan ko, ha? Parang ganito lang din. So, plus yan.
Ito minus, di ba? Okay. Now, dito ba? May upstream sale ba dito? Meron, di ba? Ito, upstream sale. Meron ba dito unrealized profit, okay, na hindi po yung markup na hindi pa nabibenta? Magkano? 6,000. So, lalagay mo lang dito sa ilalim. Sir, bakit sa ilalim? Kasi ang seller mo sa upstream, sino? Sino ang seller sa upstream? Subsidiary. So, therefore, dito mo ibabawas yung unrealized profit na upstream sale. Okay, magkano nga yan? 6,000. So, minus mo 6,000. O ngayon, magkano ba? Why? 104,000. Okay. Hindi ko pili na natin. Okay, so pili natin. 258,500 plus 104,000. Lalabas dito, ilan? 362,500. Ang tawag dito, consolidated net income. Okay. Tapos, ibabawas mo yung share NCI. Dito guys, pakimultiply ito ng 25%. 104 times 25%. 26,000. 26,000 is partial to. Okay, 26,000. Ma-minus mo yan. Magkano po yung consolidated net income attributable to parent? 300? 36,500. Okay, pa-comment niya yung CRTN. Ito. CRTN.